Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Palasyo Shock. Nakikinabang din sa korupsyon. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga mga karibin natin, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Senator Mig Zubiri ay may statement, no? Sabi niya po dito 4 years na walang legacy si BBM. Nako, agree ba kayo dito? O ito mga kawain, pakinggan po natin si Senator Mig Zubiri. For 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Sa Luneta na daw. Anong gagawin sa Luneta? Gagawin nyo bang gaya ni Rizal? Nako, buti nga si Rizal. Di ba? Hero. Kayo, nako po. Pero anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, for 3 years, sabi ni Senator Mig Zubiri, no? Wala tayong nakikitang legacy, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Meron naman po. Diba? Senator Mig Zubiri, meron naman pong legacy. Yung corruption, diba? Yung pangungutang, yung pagbibenta ng ari-arian ng Pilipinas, hindi ba yan matatawag na legacy? Bad legacy nga lang, hindi good legacy, diba? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Senator Rodante Marcoleta, sabi niya po naghalo na ang balat sa tinalupan Di nakaligtas kay Senator Marcoleta si Boying Rimulya. Ito, pakinggan po natin to. Naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yun po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. So yan mga kababayan, sabog-sabog na. Mga sabog talaga, di ba?
Hmm. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Nako, lalo na po itong si Department of Justice, no? Nako. Hindi naman pala investigative arm ng DOJ ang Blue Ribbon Committee. Di ba? Respeto naman. I think ang may kasalanan po dito, kasi pinapayagan ni Blue Ribbon Committee Chair Ting Lacson no? Pinapayagan niyang mangyari ang mga ganitong bagay. Wala naman pala sa regulation nyo, no? Na pwedeng dalhin na agad-agad yung resource person sa DOJ, tas pagbalik mayroon ng supplemental affidavit, di ba? Aray ko po. Baka nagkaroon na po ng script writing, no? Diyan sa DOJ, or baka nagkaroon po ng memorization diyan po sa DOJ para sa kanilang mga script, no? Yan ay ano lang natin yan na opinion, no? Kasi biruin mo, nasa custody po ng Senado, tapos dadalhin sa DOJ, pagbalik meron ng meron ng supplemental affidavit. Di ba? Magdududa ka talaga No, yan, palakpakan po natin si Senator Rodante Marcoleta. At speaking of Boying Rimulya, ito, si Boying Rimulya mga kababayan, hinarangan ni Senator Rodante Marcoleta. Nagpasa ng sinumpaang pagtutol si Senator Rodante Marcoleta sa Judicial and Bar Council laban sa nominasyon ni Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Ayan. Okay. Giit ni Marcoleta, hindi nagpakita si Rimulya ng sapat na husay at lalim sa batas at bigurin nitong maipakita ang mataas na pamantayan ng probidad na hinihingi ng posisyon sa posisyon. Yan mga kababayan, ibig sabihin sa madaling sabi mga kababayan ay hindi po tawag dito, hindi po na-meet ni Rimulya yung requirements para maging ombudsman. Ano ba ang na-meet ni Rimulya? Connection, no? Yun lang ang meron si Rimulya, connection lang. Pero sabi nga dito ni Senator Rodante Marcoleta walang husay, hindi sapat na husay at lalim sa batas. Paano yan? Siya po ang Secretary ng Department of Justice. Ibig bang sabihin nito mga kababayan ay nagkakaroon ng nagkakaano tayo dyan sa Department of Justice, kaya pala ganitong nangyayari sa Department of Justice mga kababayan, kasi walang sapat na husay at lalim sa batas. Ayan. At hindi po ito patas. Ayon po kay kaya Senador Rodante Marcoleta. At sabi niya dito, at bigurin itong maipakita ang mataas na pamantayan. Ayan Ibig sabihin wala sa standard itong si Rimulya. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto naman, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Sabi po dito ni Karen Davila, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Oo nga Bakit ganun Bakit kailangan yung ipagtanggol Malacanang? Palasyo, bakit kailangan yung ipagtanggol si Speaker Martin Romualdez? Akala ko ba wala kayong sasantuhin? Wala kayong sasantuhin, walang kamag-anak, walang kaalyado, kapartido, pagdating sa korupsyon ay dapat mapanagot. Pero bakit ngayon kayo na po ang naging tagapagsalita ni former House Speaker Martin Romualdez? No? Buti nilang napansin to ni Karen Davila mga kababayan. Ang masasabi ko lang dito mga karibin natin, baka hindi makapagsalita ang speaker, ang dating speaker, di ba? Kasi nga, nung speaker pa nga siya, di ba meron din po siyang spokesperson na si Ace Barbers. Di ba? Bakit ka pa naging congressman kung hindi ka nakakapagsalita?
Bakit ka pa naging congressman? Attorney po ito. No? Attorney po ito si Martin Romualdez. Kaya dapat magaling po ito magsalita kasi yung mga attorney, di ba? Magagaling po yan dumipensa. Ito lang ang attorney na hindi marunong dumipensa. Sarili niya na yan, ha? Malamang sa malamang, hindi pa ito napunta sa Sabi nga ni Attorney Topacio, di ba? Hindi ka pa nakapunta ng courtroom, di ba? Unlike kay former President Duterte, talagang nandun talaga yon physically. Ito si Romualdez, hindi ko lang alam, ha? Hindi ko lang masabi. Hindi ko alam kung ito bang si Romualdez ay nakapunta na ng courtroom at mayroon na po siyang pinagtanggol, no? Na biktima or something na di ba? Kasi hindi siya marunong dumipensa sa kanyang sarili. Ginagamit niya yung ibang institusyon, ibang tao para dumipensa sa kanya. Para isa lang ang naisip ko para magmukhang mayroong nagmamahal kay Romualdez. Meron pong concern, no? At maipakita niya sa taong bayan na, tingnan niyo, pinagtatanggol ako nito. Di ba? Pinagtatanggol ako nito, wala akong kasalanan. Ang problema nga, yung nagtatanggol sa'yo, ganun din Di ba? Anyway, eto na mga kababayan, pasadaan na po natin ang video ito. Eto na po. Ang nakakashock yung Tigtesa. Ang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at ni Zaldico para mag-deliver ng pera. Ayun nga po, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng Malacanang compound. Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Dinideliver naman sa bahay na ni Martin Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni Zaldico. Bakit nagdi-deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam na kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Para kanino kaya yun? Nakakashock yung kay Gutesa. Nalang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at ni Zaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. Yan po ay dineliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa Tara, sa McKinley, at meron pa pong isa ang sinabi niya, Aguado. Now, ano ba yung Aguado niyan? Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, hindi naman po pwede hindi kami magbo-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Mas importante na magpakalat na impormasyon tungkol sa COVID. So, minabuti namin na kung isasarado ang new executive building, doon kami mismo sa harapan ng new executive building na Aguado na pag-aari ng mga Romualdez. Siyempre po, humingi kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, meron kayo makikitang malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. So, hindi nyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng bakod na yan, makikita nyo napakagandang mansion. Now, puti po ang kulay ng mansion na yan, merong swimming pool. Now, nung kami po ay nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay noong mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At iniisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda, dahil hiwalay pala sila ng kwarto. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw connection ang Aguado sa Malacanang. Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw connection ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. Pero sinabi lang nila na meron daw connection. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado.
Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 million. Ang kalkulasyon ko po, no, doon sa kanyang testimonya, ito po ha, nagkaroon po ako ng computation. Ha? Ito po ang computation ko. Okay, ha? So, sinasabi niya, kada bag, ang laman ay 48 million. Okay? Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered. Okay? Sa Coast residence with 35 later taken to Romualdez. So, i-add nyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, no, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng Malacanang compound. Okay? So ngayon, kung i-add po natin yan, 48 million kada suitcase, 48 million times 46 equals 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Plus 288,000, it is 2 billion to 208 million. Okay? So 2 billion 208 million. Now, ito lang po yung 46 suitcases. Eh, meron pang 35 suitcases. So, 48 million times 35 plus 48 million plus 5 kasi 35 po. So, lumalabas po yan 1.680 billion. Okay? So, ibig sabihin, ang lumalabas po dyan ay kung ang kada delivery ng isang suitcase ay 48, tapos twice a week for 4 weeks, sa isang buwan, 384 million ang delivery. At 3 times a week for 4 weeks, it will become 576 million. So kung 46 suitcases delivered in one episode, yung one episode total is 2.208 billion. Pero dahil 46 suitcases were repeated over multiple episodes, ang total na na-deliver na pera ay 4 billion 416 million. Can you imagine? Can you imagine? Ang nawalang pera sa atin ay 4 billion 416 billion. Now, bakit? Ano importansya ng Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Eh, dinideliver naman sa bahay na ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni Zaldico. Bakit nagdi-deliver pa sa Aguado? Well, dyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi ko naman kung totoo ha. Facebook, ayan ha. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Kasi kung Martin Romualdez lang yan, ba't hindi pa dineliver sa bahay? Eh napakadami pinag-deliver na ng bahay. Yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Kapo, meron din mga dineliver din sa bahay ni Zaldi dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon City. Eh bakit nagde-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Nako, yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.